Okay, mga ano no, welcome back to our channel again at meron tayong project dito na maliit no. Ah, Railing para sa terrace eh. Diyan ilalagay. Gagawa tayo ng railing diyan. At ito, may nagawa na nga tayo. At ito no. Ito yung ating sinusundan. Yung design na yan. Medyo madugo dahil maraming mga putol, kaya napakatagal gawin. So tingnan natin no. Ayan ang itsura niya no? Hindi pa yan full weld no, spot pa lang yan. At hindi pa pwede i-full weld yan kung hindi pa na i-spot din yung kabila para hindi sila maghahatakan, di ba, lumilipid. No, dito mga lodi no, i-share ko lang sa inyo no. Pagka nagpuputol kayo ng tubular, tubular natin ito manipis lang no, 1.2 lang. So siguraduhin nyo lang na walang mga malalaking siwang no, kailangan 0-0 o gaya nyo no, 0-0 yan. Yan para hindi naman mabugbog sa pag-welding. So lahat yan naka 0-0 yung clearance yan, o wala ka na halos masilyahan dyan. At pagdating dito, yung ibabaw na to ay hindi na to pinutol no, tinupi na lang to. So ayan o, tinupi na lang to, pinay na lang dito, pinortify na lang dito. At then ito buo to ano, hindi yan tinupi. At dito sa likod, mapapansin nyo meron tayong ikinabit na ilagay muna na tubular na 1x2. Yun ay para ma-align natin yung gitna. So ito yung gitna na to. Yan, kakapit siya rito. So, yan. So, kailangan niya naka diretso no, isang linya lang sila. At the same time, iniiwasan natin yung magbangking yung nasa gitna ito. Ito to. Iiwasan natin to na magbangking. Baka mamaya umalsa papunta sa kabila or papunta rito, kaya nilagyan ito para tuwid no. At dito rin no, sa kabila din no, baka sabihin nyo kabila lang yung 0-0 yung pagkakaputol. So dito ganun din yan. Yan. Iniiwasan natin yung malalaki ang siwang kapag nagpuputol tayo ng tubular, dahil yung ang pag-welding niyan kung malalaking siwang, medyo matagal na at nabubugbog pa yung tubular dahil manipis lang yan. So ito may nagawa na tayong isa, so dalawa yan. Okay, yan, nababalik rin natin to, then full weld na bago pa to tanggalin tong kwan. So pag na full weld na tong mga major parts kagaya nito, full weld na to, saka pa lang to tatanggalin para sigurado tayong hindi siya gumaywang. So ayan mga lodi no, ganyan yung tayo niya pagka isinalpak natin dito. So yun yung itsura niya kapag inilagay na natin. So full weld na lang natin to. Tatagal tayo diyan dahil sa dami ng putol. At hindi ang putol niyan ay hindi diretso no, naka-slanting. Karamihan naka-slanting yung putol niya. Hindi basta na muna lang ibagsak sa cut-off. Yan ang ginamit yan pang putol sa mga yan grinder. Hindi pwede yung cut-off. Dahil yung cut-off ay hanggang 45 degrees lang yung kaya.
So yan higit sa 45 degrees yung ano niyan, yung angle. Kaya obligado talaga ng grinder yung gagamitin at diyan tayo nagtatagal. So ito na mga Lodino, na-full weld na natin yung mga major parts nito. Pwede na natin tanggalin tong nilagay natin na brace, no. Napakahalaga niyan dahil kung wala yan may posibilidad yan na magkagiwang-giwang yung ginagawa natin. So tingnan nyo, yung nilagay natin na brace na yan ay lapat na lapat yung mga pyesa niya at siya yung nagsisilbing alignment nito. Ito mga nasa gitna nating pyesa. So dito titingnan nyo, yan yung nag-align sa pyesa natin sa gitna. Yan yung pinaka-guide natin. At at the same time yan din yung ginawa nating patigas para hindi gumiwang-giwang yung mga kinakabit nating pyesa. So ngayon dahil na full weld na yung mga bahagi na umahawak nito, ito umahawak nito, yan, naka full weld na yan, naka full weld na. Pwede na natin tanggalin ngayon yan para ma-full weld na natin lahat. Okay, hindi nagagalaw yan. Tanggalin na natin at ako lang mag-isang gumagawa dito, no? Dahil maliit lang naman tong trabaho to. Kukuha pa tayo ng kasama natin, mangyari sila ang susweldo, tayo hindi, dahil maliit lang ito. So kaya tinataga ko na ako na lang mag-isa. Okay. So ito mga lode, no, gagawin din naman natin to tong isa pa. So meron na tayong natapos na isa doon. At dalawa yan, gagawin din natin itong isa. So payo ko lang sa inyo mga lode, no, pagka ganitong tubular yung ginagawa nyo, para maiwasan yung pagbingkong o pagbangking ng ginagawa nyo, make sure na mayroon kayong patungan, no, lamisa. Pinakadabis talaga yung may patungan kayo para makita nyo kung naka-eskwala ba or hindi ba bingkong yung ginagawa nyo. Kasi kung nakalapag lang yan sa baba ay malamang bibingkong talaga yung ginagawa nyo. So mas maigi yung may lamisa talaga kayo na pagtatrabawan. At mas komportable pagka may lamisa. So dahil may frame na tayo na nagawa, at ito'y mas maliit kumpara doon, mas maiksi ito. So same procedure pa rin kung paano natin ito ginawa, ay ganito din ang gagawin natin. So maglagay tayo ng pangbara, pang-align natin dito sa gitna. So ito kasi meron yang pyesa na ikakabit natin dito sa gitna, no? So kailangan natin tong tubular na to, lagay natin sa gitna para meron na tayong guide. At the same time, ito rin yung dito rin natin ilalapat itong ikakabit natin sa ibaba, no? Para hindi na tayo pasilip-silip pa. Basta pagka nilapag natin, tumapat yan, ayun na yun. Then pagka na-spot na natin ito, saka natin ito tatanggalin, itong brace natin, no? Napakahalaga nito. Gagawa kayo, huwag nyo kalimutan na lagyan ito para hindi gumalaw yung pagkakaiskwala nyo. Napakahalaga niyan. So okay, no, ikakabit muna natin ito, then babalik rin natin para maikabit natin yung ibang ikakabit natin. So ito mga lodi, no, tapos na tong ginagawa natin, itong pangalawa. At ang kulang na lang dito ay yung mga maliliit ito, yung 3/4 by 3/4. So bago pa natin to ilagay yung malalaki, yung 1/2, ay pakita ko muna sa inyo kung paano ginagawa yung pagputol natin na walang
siwang, no? So unang-una, ayan, ganito, may marking na to lahat ng lagyan ng tatapatan ng pesa na ilalagay natin ay may guhit na, no? Buong tubular yung nilatag natin dito, dinidinuhitan para diretso, no? Diretso yung itsura niya kahit na putol-putol, no? Kagaya no, no? Kita nyo, ayan, kahit putol-putol siya, diretso ang itsura niya, no? Diretso ang paningin natin sa ginawa natin. So ito yon. So hanggang ang guhit yan hanggang dito, no? Para buo. So ito lang, dahil may naguguhit na tayo dito, itatapat lang natin tong kaputol, napuputulin natin, tatabasin. Pero dapat lang na magputol na kayo ng bawat isa dito, magpuputol na kayo, putulin nyo sa cut-off, yung tama lang na may pagpuputulan kayo, di baling may retaso na konti. So tumbok nyo lang dito, and then tapat nyo dito, at no, guguhitan ito ng lapis sa ilalim. Pag naguhitan na ng lapis sa ilalim, ayan, susundan na natin yan ng guhit, no? Gamit kayo ng ganitong skwala para walang sablay. So gaya na to, na nasundan na natin ng may guhit na yan, no? Yan. At saka natin ngayon yan puputulin ng grinder. Okay. Kung magtatabas pala kayo mga lodi, gamit yung grinder, huwag nyong hiwain itong guhit, no? Iwanan nyo yan kasi nung tinapat natin dito yan, meron yang siwang yung talim ng so ito yung dulo ng lapis nakapasok yan dito, kaya pag tinanggal natin tong guhit na to, sa gitna tayong magtabas, malamang kakapusin ito. So dapat nandito tayo sa loob, buhay yung guhit. So ito na mga lodi, no? Naputol na natin, no? Pansinin nyo yan, nandyan pa yung guhit, no? Sa tabi lang ng guhit tayo pakain ng grinder. So, tingnan na natin ngayon, hindi ba ito nalinis, ha? So ayan, no? So yun, kita nyo, walang kasiwang-siwang. Yan. Kung medyo may siwang pa yan, linis-linisin nyo na lang. So ito sa kaso nito, okay naman, walang siwang, no? Ipupulwed na natin ngayon yan. Okay, ganun lang mga lodi, simple kapag nagtatabas kayo ng tubular, laro manipis. So mas maganda kung talagang walang siwang ang putol nyo. So kagaya nito yan, no? Ito kasi hindi natin ito ipupulweld na dahil hindi na ito malilinis. Yan, hindi na malilinis yan, kaya napaka-importante na walang siwang yan para hindi naman pasukan ng tubig. So kunting masilya lang yan, obra na. O gaya nyan, no? Walang siwang, no? O ganun lang ang pagpuputol para hindi na dumami ang trabaho nyo. So ito mga lodi, ikabit na natin itong isa. So naka-tornilyo lang tayo dito. So ito yung tornilyo, no? Bali dalawa. Kabila, dalawa din sa kabila, bali 4. At matibay naman to kasi Dynabolt yung nakakabit dito sa babaon sa may semento. So tornilyo yung ginamit natin para medyo malinis tingnan. Kadalasan kasi yung ginagawa natin, nagbabaon lang tayo dito ng 10mm magkabilaan din sa baba, tsaka i-welding natin. So ayaw ng may-ari kasi medyo masilan yung may-ari. At ang option natin ay itornilyo. So medyo may kahirapan pagka ganito kasi kailangan natin barinahan muna yung bato bago natin maikabit yung Dynabolt. So ito pala mga lodi, no? Bago kayo magkabit ng release na yan ay i-level nyo muna. So kunin nyo muna yung saktong sukat nito dito sa baba. So yan yung tiles na yan,
diyan tayo kumuha ng reference. Then nagangat lang tayo dyan ng 6 a.m. 6 a.m. para preparasyon natin doon sa paglalakad ng So dito mga lodi, no, sinukat na natin yung taas, no. Sa taas na tayo ng drills natin sumukat, no. Ito na yung level natin na 90 cm kasi 90 cm yung taas ng drills natin. Then nag-level tayo hanggang dito. Yan, ito na yung levelasyon natin. Kapantay doon sa kabila. And then yung ilalim niya, kung napapansin nyo, napakalaki, no? Napakalaki ng siwang sa ilalim dahil ito wala pa tong panlalatagan pa nila to ng tiles. Pagka nalagyan to ng tiles ay nasa 10 cm ang ano niyan, ang layo niyan. 8 to 10 cm ang layo niyan sa tiles tong ano natin, tong grills natin. Hindi pwedeng masyadong mababa kasi mabubulok ka agad yan. Hindi rin maganda pagka sobrang taas, no. Kaya yung 8 to 10 cm ay tama lang. At in-anticipate na natin yung tiles dahil ito siguradong magda-drop sila rito para yung tubig ay papunta ron, hindi magpundo rito. So kaya malamang diyan mas mababa yan ng mga 3 cm ang ibababa nila diyan. Kaya tama lang doon yung kinuha nating elevation doon. At din ito na sa kabila, ito naman yung ikakabit natin. So ito mga lodi, no, bago natin to ikabit, lagyan natin to ng butas. Ito. Yan, may butas. Kabilaan yan, may butas. May butas dito. So purpose natin dyan, para yung tubig na maipon dyan ay dito na tutulo. To ilalim to, ilalim. Babaliktarin pa natin to. Ito yung ibabaw. So ito na mga lodi, no, kaya may butas yun kasi ito hindi na natin to pinupul weld. Although na halos wala naman siyang siwang, no, at yan ay mamasilyahan, hindi rin maiwasan na may makapasok na tubig dyan. So para maiwasan natin yung pagkabulok agad ng ilalim. So kung may tubig na yan, may makapasok na tubig, siyempre tutulo na yon dito sa butas na ginawa natin at hindi na mag-permis dyan sa loob ng tubular para maiwasan yung kabulok agad. So ito, i-sit up na natin at meron tayong sinsilin na konti dahil buntis yung kanilang poste. So mga lodi, ito yung ikakabit natin, no? Expansion bolt o Dynabolt ang tawag nila dito. O di kayo na lang bahala kung anong tawag nyo rito, expansion bolt or Dynabolt. So ito, ilalagay natin muna yung yung pinaka expansion niya para isalpak natin tong ating grills at may guide naman na yan, may guhit na para hindi tayo maligaw. So ito, habang hinihigpitan mo ito, ayan, bumubuka yung itong parang aluminum, ito yung nag-i-expand sa loob at kumakapit sa simento para hindi siya mahugot. So okay, ito mga lodi, no, natapos din. No, mahirap talaga pag ikaw lang mag-isa ang magtatrabaho. So yan yung itsura niya. So pipinturahan na lang yan, no? Pintor na ang bahala dyan. Yung mga medyo may butas ay mamasilyahan yan, lalo yung mga kantuhan gaya nito. Ito. Ayan.
Wala naman siyang siwang, no, pero mas maganda yan kung may masilyang mga yan. So dito na daw pipinturahan to dahil bubugahan to ng ano ng pintor. No, ang gagamitin diyan ay spray no compressor. Hindi yung brush or tawag ito roller. Okay mga lodi, no. Paki-soyo na lang mga lodi, pa-subscribe na lang sa channel ko mga lodi. Maraming salamat sa panonood.